Hey guys, Vanjo Merano para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng pork afritada. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa recipe na to. Pork, carrots, potatoes, tomato sauce, green and red bell peppers, onion, garlic, at dried bay leaves o dahon ng laurel. Gagamit din tayo dito ng beef broth, water, salt, ground black pepper, at cooking oil. Umpisa na natin gawin itong ating pork afritada. Nag-init na ako ng cooking oil dito sa isang pan at mainit na yung oil ngayon, ilalagay na natin yung sibuyas at yung bawang at igigisa na natin ito. Ang gamit ko dito pulang sibuyas, pero pwede kayong gumamit dito ng yellow o ng white na onion. At ito na yung ating bawang. Lulutuin lang natin to hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At pagkatapos nun, ihahalo na natin yung pork. At this point, pwede na natin ilagay yung pork. So, dahan-dahan natin itong ilalagay. At igigisa rin natin to hanggang sa mag-light brown na yung outer part nitong pork. At this point, ilalagay na natin yung tomato sauce, yung bay leaves, yung water, pati na rin yung beef broth. So, unahin na natin yung tomato sauce dito. Lalagyan na rin natin itong dried bay leaves o yung dahon ng laurel, yung beef broth, at yung water. Sinabay na natin lahat. Haluin lang natin. At papakuluin lang natin ito. Ang kailangan nating ma-achieve ngayon dito ay mapalambot yung texture nitong baboy o ng pork. Habang pinapakulo natin, tatakpan muna natin ito para hindi kaagad mag-evaporate yung liquid. Isisimmer lang natin to once na makita na natin kumulo. At itutuloy lang natin yung pag-simmer na yon hanggang sa lumambot na yung baboy. Pagkatapos nun, ilalagay na natin yung iba pang mga ingredients. Kapag malambot na yung pork, pwede na natin ilagay yung carrots pati yung potato. Pero tandaan ninyo na sa kalagitnaan ng proseso, may possibility na matuyuan kayo ng sabaw dito o ng sauce. Magdagdag lang kayo ng kaunting tubig para maging ganito ulit yung itsura ng sauce ninyo. Nung sa ganon, ay maluto ng maayos itong carrots at yung potatoes. So ilalagay ko lang yung carrot. Ihalo na rin natin yung potatoes. At ang gamit ko dito ay yung maliliit na potatoes. Dahil sa tingin ko, cute lang tingnan. Pero pwede kayong gumamit dito ng baking potatoes, yung ordinaryong patatas na makikita natin sa mga palengke or sa grocery. Hihiwain lang natin to, ika-quarter natin. Once na nalagay na natin yung carrots at yung potatoes, papabayaan lang natin itong maluto ng ilang minuto. At ilalagay na rin natin yung iba pang mga ingredients kapag nangyari yun. Ngayong malambot na yung patatas at yung carrots, pwede na natin ilagay yung green and red bell peppers. Mapapansin niyo na lalong gaganda yung itsura nitong ating pork afritada kapag hinaluan natin ng green and red bell peppers. Parang nabubuhay ito. Ayan. At syempre, nakakatulong din itong bell pepper sa lasa ng afritada. At ang pinakahuli natin gagawin ay ang paglalagay ng salt at ng ground black pepper. So, i-adjust lang natin itong lasa ng dish na to sa pamamagitan ng paglagay ng salt and ground black pepper. And I would suggest na tikman nyo muna yung lasa nito bago kayo maglagay ng salt at ng pepper. Especially ng salt. So, natikman ko na ito kanina, kaya alam ko yung dami ng salt na ilalagay ko. After this, hahaluin lang natin to. At ililipat na natin sa isang serving plate at iserve na natin.
Pagkatapos nating malagay itong ating pork afritada sa isang serving bowl, ito na yung magiging itsura nito. Ito na yung ating final product. At sana kapag nagustuhan niyo itong ating video ay mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito na ang ating pork afritada.